Ngayon, ipapakita namin ang loob ng abandonadong bahay ng pamilya sa Alabama na agad nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Sa labas, mukha lang itong karaniwang bahay sa Amerika, pero pagpasok namin sa pintuan, agad naming napansin na may mali talagang nangyari dito. Nagkalat ang mga laruan sa sahig at may mga kahong mukhang inayos na parang may balak umalis. Gayunpaman, nananatili pa rin doon ang pinaka-personal na bahagi ng buhay ng pamilyang ito, gaya ng iniwan nila. Mga litrato ang nakahilera sa mga pader, mga sulat, liham at mga guhit ng mga bata ang nakakalat sa bawat kwarto. Habang lumalalim ang paggalugad namin, lalo naming ramdaman na hindi ito bahay na basta iniwan. Sa pagdaan ng panahon, tila biglang huminto ang buhay dito. Sa mga naiwan nilang gamit at pangalan, natukoy namin ang pamilyang dating nanirahan dito. Si Amanda, Robbie at ang tatlo nilang anak na babae, Hailey, Lizzie at Piper. Ang nagpapasakit ng damdamin sa lugar na ito ay kung gaano karami sa mga bakas nila ang narito pa rin. Ang kanilang mga gamit ay naiwan sa bawat sulok ng bahay, pati ang kwarto ng mga magulang ay napuno na rin ng kanilang mga gamit. Tahanan ito nakasentro sa buhay ng pamilya, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sweet Home Alabama, pero hindi ganon katamis ang tahanan dito. Balita, inatake ni Robbie ang asawang si Amanda kaya tumakas sila kasama ang mga bata. Yan ang narinig naming kwento. Di namin alam kung totoo, pero kung totoo nga, masama ito. May mga nangyari sa bahay na ito, halata naman. Dahil lahat ng laruan ng mga bata, lahat ng alaala, at lahat ng bagay ay naiwan na lang. Pagkatapos ng 2,000, 2019. Grabe, kahit dito, makikita mo na nag-i-impact sila ng mga gamit doon, pinagsasama-sama ang mga laruan, lahat para lumipat o kung ano man, tapos may nangyari siguro. At ang nakakagulat para sa akin, lahat ng mga plato ay naiwan pa rin dito sa lababo. Karaniwan nating nakikita sa mga lugar ng namatayan na di nahugasan ang huli nilang mga hugasin, pero malinaw na di naman namatay ang mga taong ito. Bata pa talaga sila sa puntong ito, pati lahat ng mga bitamina nila. Gaya ng nakikita mo, literal na lahat ay naiwan pa dito sa kusina. Bro, kabineta. Lahat ng plato, pati na rin ang mga tasa ng inumin ng mga bata. Nakakalungkot na iniwan nila lahat. Ano kaya ang nangyari dito? Pati mga laruan nila. Makikita mo, puno ng mga laruan ang bahay na ito. Pink na laruan at ito ay may kinalaman sa kapanganakan, makikita mo dito. Ito ay mula sa isa sa mga anak na babae, si Piper. At ito ay mula pa noong 2000, tama ba? Oh, 2,000 siyam ang nakasulat dyan. Ikatlo, 19, 2000. Nandyan din ang bigat niya nung ipinanganak siya at lahat ng detalye at yon ang araw na ipinanganak siya. Wow, mga 15 na siya ngayon, ikatlo at ikalimang baitang. Galing ito sa kanya mula sa paaralan. Piper. Lahat ng gamit nila sa buhay ay naiwan pa rin sa bahay na ito. Pati na rin mga bagay tulad ng mga litrato nila nung bata pa sila, gaya ng nakikita mo. Anong bumubuo sa maliliit na babae, asukal, pampalasa at lahat ng magagandang bagay? Wow, maganda siya at nakakalungkot din sa parehong oras. Grabe, totoo, karaniwan talaga ito. Karaniwang kusinang Amerikano, gaya ng lagi nating nakikita sa mga bahay na ito. May larawan pa nga ng Paris. Tingnan mo yan. Ang weird, di ba? Isa ito sa mga lenticular print, yung 3D na larawan. Oo, tama. Oo. Napansin ko ring maraming gamit at palamuti ng Pasko ang naiwan dito sa bahay. Siguro dahil iniwan ito bandang panahon ng Pasko, pero hindi natin alam, hindi tayo sigurado. Magandang laruan. Sige, gawang bahay na espada. Sige. Ililibot lang kita sa buong bahay at ipapakita ko sa iyo kung ano ang natira dito at baka subukan nating alamin pa ng kaunti ang kwento at ang mga taong tumira dito. Tingnan mo ang sala na ito, talagang sinakop na ito ng mga bata. Oo, teritoryo na talaga nila ito. May mga laruan sa lahat ng dako, grabe, nagulat talaga ako nang makita ko ito. Di ko alam kung totoo, kung galing sa bata, pero nakasulat dito. Ang pangalan ko ay Piper. Ako, sa tingin ko, 10 ba o ano? 11 taong gulang o parang ganon. Wala pa, may boyfriend ako. Ang pangalan niya ay Ryan. Hindi ako sigurado kung ano ito. Blonde siya at napakabait niya. Ang pangalan ng nanay ko ay Amanda. Ang pangalan ng tatay ko ay Robbie. Ang pangalan ng best friend ko ay Emma. At ang paborito kong pagkain ay Waffle House at Five Guys. Lahat ng nababasa dito.
Iniisip namin na baka siyang sumulat nito, pero hindi kami sigurado. Wild na naiwan ta rin lahat ito sa lugar na ito. At lahat ng dati nilang laruan, pati manika nila. 3 babae ang nakatira sa lugar na ito. Helly, Haley, ooh. Lizzie, at Pipe. Lagi kaming nakakakita ng armor ng kabalyero sa Europa. Oo, ito ang una naming nakita dito sa Estados Unidos. At baka ito na rin ang huli. Siyempre, talagang peke ito. Ooh. Ito, gawa ito sa metal. Oh, astig yon pero peke pa rin. Ang wild, di ba? May baluti ng kabalyero dito sa US. Astig siguro, kasi dati nakakita kami ng Golden Knight armor sa Portugal. Ilalagay ko ang link dito sa taas. Siguradong panoorin nyo. Ibig kong sabihin, halos magkapareho ang itsura nila at ito lang ang may sibat. Pero, yung isa totoo syempre, at itong isa peke. Oo, pero tingnan nyo pa rin. Palagi kaming nakakakita ng totoong knight armor. Pero gusto ko ito, astig at magandang feature ng bahay. Talagang kakaiba ito. Pati lahat ng manika at laman ng dollhouse dito sa ibaba. Lahat ng laruan nila ay naiwan dito. Mahilig din sila sa mga pelikula, tulad ng nakikita mo, napakaraming pelikula ang naiwan pa rin dito. Medyo hindi magagandang pelikula. Ngayon, meron na tayo niyan sa Netflix o ibang streaming service. Pinapanood natin yung mga luma, di ba? Naalala mo pa yon? Oo, Oo, naalala ko. gusto ko yung bahay dahil marami itong kakaibang bagay, gaya ng malalaking speaker sa harap ng fireplace. Pero pati na rin, lahat ng mga larawan sa itaas doon, ng 3 mga bata, Piper Tyler at Piper Tyler. Lizzie, Haley. Matagal ng upuan ng kaibigan, pero pagkatapos, istilong Amerikano. Oh, tingnan mo, talagang maayos. Ang pagkakagawa. Ganap na peke. Sinakop na ng mga bata ang bahay, may laruan sa lahat ng kwarto, pati sa master bedroom ng mga magulang. May mga patakaran sila sa bahay, pero sobrang spoiled pa rin sila. Ayon sa dami ng gamit nila. Oo, kahit ako, hindi ko ipapakita ito ng malapitan. Pero naiwan pa rin dito ang credit card ng tao. Itong Lily Mastercard ay nandito pa rin sa lugar na ito, at ang Mastercard na ito ay kay Amanda, ang may bahay. Kahit suot pa ang shirt ng Alabama. Anong taon nito galing? Wala naman nakasulat na kakaiba, di ba? Oo! Talagang nakakalungkot ito. Lahat ng mga laruan nila na galing pa noong bata sila, kailangan nilang iwanan lahat yon dahil umano sa pisikal na pang-aabuso. Tignan natin ang malapitan. May interesante ba rito? Hindi naman, ito ay mesa ng isang dating nakatira at nagtatrabaho rito. Sa tingin ko, nakakita ako ng litrato ni Robbie. Oo, ang ama ng bahay na ito. Kasama ang isa sa mga anak. Hindi ko sila mapaghiwalay. Hindi ko alam kung sino ang sino. Ay, interesting yan, pati anak nila sa roll-offs. Habang sinusuri namin ang bahay, lalong dumidilim ang kwento. Sa likod ng mga laruan at litrato, natuklasan namin ang maaring nangyari dito. Pagmamay-ari ni na Amanda at Robbie ang bahay na ito. At dito sila nakatira kasama ang 3 nilang anak na babae na sina Haley, Lizzie at Piper. Sa unang tingin, parang karaniwang buhay pamilya ito. Bawat kwarto ay nagpapakita ng kanilang araw-araw na gawain. Ayon sa kwento, narinig naming wala ng katiwasayan. Inatake ni Robbie si Amanda at pagkatapos noon ay tumakas siya sa bahay kasama ang mga bata. Pag narinig mo yon, nagkakaroon ng saysay ang lugar. Mukhang hindi normal ang pag-alis ng pamilyang ito. Umalis sila habang may crisis kaya nakakabahala ang lugar na ito. Hindi ito unti-unting pagbagsak, kundi tahanang biglang tumigil ang buhay sa isang iglap. Tahimik ang bahay ngayon, pero malakas pa ring marinig ang dala nitong kwento. May pamilyang nanirahan dito, maaring may nangyaring masama, at sa huli, tumakas ang isang ina, kasama ang mga anak, iniwan ang buhay nila. Nakakalungkot naman yon. Makikikita mong sinusubukan nilang ilabas ang gamit nila. Nilagay nila ang washing machine, dryer sa kanto, at mga laruan sa isang kahon. Siguro hindi na lang ako mag-a-assume. Iyan lang ang alam namin kwento. Hindi namin alam ang nangyari dito. Talagang nakakalungkot ito. Maligayang araw ng mga puso. Mula kay Piper. Malamang na siya mismo ang gumawa niyan.
At pagkatapos, may mga card siya rito. Siguro galing sa mga manliligaw niya sa eskwelahan. Siguro galing din sa binasa nating card mula doon sa bomb guy. Ang bubuyog mula kay Piper. Ipinanganak siya noong 2008 at iniwan ng bahay noong 2019 kaya siguro mga 11 taong gulang siya noon. Tama, tugma naman. Dito tayo papasok sa harapang pasilyo, ang daan papasok sa bahay. Ang harapan ng bahay ay natabunan na ng mga halaman. Dati, dito dumadaan ang mga tao papasok dito. Magandang harapan at may teleskopyo pa rin dito. Napaka-espesyal nito dahil nagkaroon din ako ng ganitong teleskopyo. Isa ako sa mga nerd na may ganitong teleskopyo. Itong teleskopyo pwede mong ikabit sa monitor o computer at ilagay ang eksaktong koordinado ng gustong tutukan sa universo. Pagkatapos, makikita mo ito sa screen. Advanced talaga ang teleskopyo na ito. Gumagastos talaga sila para sa mga anak nila o baka sa mga magulang talaga yon. Tingnan mo yan! Iyon ang aso. Wow! Ang aso at ang mga bata ay magkasama. Nasilip mo na ba ang pasilyo? Oo, napakaganda nito. At may crown molding pa na bihira nating makita sa Amerika. Ang ganda talaga. Talagang maganda yan. Ang hallway at buong bahay nila ay napakaganda. Gustong gusto ko ang ayos, arkitektura at itsura nito sa labas. Marami pang litrato ng bata kahit saan. Mga alaala na naiwan sa buong lugar na ito. Bawat sulok ay may mga alaala. Iyan sina Robbie at Amanda. Sila ang mga magulang dito. Noon ay sobrang in love pa rin. Lagi mong iniisip ang nangyayari sa ganitong lugar. Bakit kaya nangyayari ang mga ganitong bagay? Bakit hindi na lang kayo masayang mamuhay kasama ang isa't isa? Ito ang pangunahing silid tulugan ng bahay. Dating tinutulugan ni na Robbie at Amanda. Pero gaya na nakikita mo, sinakop na rin ito ng mga bata. May mga laruan sa lahat ng dako. May mga espada na nakakalat dito. Tulad ng mga plushie sa harap ng kama. Nakalat pa ron ang korona ng isang bata. May maliit na upuang pahingahan sa sulok. Oo, gusto ko ito. Mukhang komportable. Tingnan mo rin ang mga muebles sa kwartong ito. Gusto ko ito. Makakapal na oak na muebles ang mga ito. At mukhang si Robbie ay isa ring manganggaso. Pwede ba? Maraming sombrero ng pangangaso. At ang helmet na bubble fit. Alam mo, mahal. Oh, ang ganda ng orasan na yan. May fireplace dito sa baba. Oh, Maliit na version. pati itong mga bote at lahat, ang gaganda talaga nila. Wow, may natirang pera. Quarter. May quarter sa ibabaw ng pinto. Oh, nakita mo to? Ang mga buhol ng mangingisda. Maganda ang pagkakapakita nito. Maraming gamit na naiwan kung saan-saan sa bahay na ito. Kanyon. Pati mga rilo niya at lahat ng gamit niya. Ang kwento na baka siya ay naaresto at hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Gets ko naman kung bakit ayaw bumalik ni Amanda. Pwede namang bumalik si Robbie at kunin lahat ng gamit na to. Aquarium na dati may isda sa loob. Pati itong parang walk-in closet nila rito. Marami sa mga damit nila. Hindi ba nakakapagtaka isipin na umalis sila nang hindi nag-impake ng damit? Oo nga, oo. Nandito pa ang pangalan niya, si Robert, ang buo niyang pangalan. Iyan ang pangalan ng lalaki, pati na rin ang mga larawan. Oh, Oo, ang daming gamit na nakakalat dito. magulo talaga. Ipakita ko lang ang isa sa mga guhit ng mga bata. Hindi, nakikita ko. Si Piper sa likod. Mas marami pang mga larawan. Kahit saan. Basong 2019. Nung panahon na umalis sila, 2019. Ito? May kabinet din tayo sa gilid na puno pa rin ng laman. Gusto ko talaga ito dito. Vintage na sasakyan na gawa lahat sa metal. Magagandang vintage na laruan mula Tsina. Oo, lahat ay natatanggal. hindi maiwasan. Oo. Natanggal ang gulong. Hindi nga vintage pero maganda pa ring laruan. Oh, gawa ito sa Sina. Hindi ito vintage. Larawan ng sanggol.
ng isa sa mga bata. At ano ang meron tayo dito sa itaas? Halos wala na natira, pati yung kahon ng bagong iPhone. Ang iPhone 10? Wala na rin doon. Naiwan pa rin dito. Wow! At pati na rin ang kanyang salaming pang-araw at lahat ng gamit niya. Kita mo, wala siyang dinala nang tumakas siya mula rito. Balik tayo sa pasilyo. Tingnan mo. May naiwan dito ang college ng litrato. Mula sa kapanganakan ng mga bata, sa mga aso, at sa lahat ng nangyari sa lugar na ito. Mukha pa nga itong batang lalaki. Hindi ko alam kung sino siya. Sa likod dito, may banyo tayo. Basta napakaliit lang. Oh. At hindi naman talaga marami. Nandito pa rin lahat ng mga bagay. Oo, totoo yan. Lahat ng mga bote ng shampoo. Nandyan pa rin pati shampoo ng mga bata. At may ilang pang-ahit at iba pa. Mag-ingat ka. Na yon, napakaliit na nito. Ang daming gamit kahit saan. Kahit saan. Pati mga damit ay dito sa hallway nakaimbak. Mga damit ito ni Amanda. Hindi mga damit ito ng mga bata. Nakita mo na ba ang Polaroid na computer? Hindi nandiyan Ano ang Polaroid computer? Gusto ko lang ito mailabas agad. kung kaya mo. Oo, tingnan mo yan. Polaroid na computer. Sige, pwede ba natin imbestigahan? Gusto ko kasing malaman. Oo, kailangan natin. Kailangan natin. Oh. May hawak akong DVD player, hindi computer. Ganito rin ang gamit ng mga batang nagbabakasyon sa likod ng sasakyan. Nagkaroon din ako nito noon. Oh, madalas akong manood ng pelikula dito. Wow, ang galing! Gusto ko ring makita ang photo album na ito. Tingnan natin. Amanda, ang nakasulat dito sa harap. Nandyan pa rin ang gamit ng mga bata. Ang ganda, tingnan mo. Bata na nakasuot ng bestida. Ay, ang cute naman yan. Wala nga niyan dito sa bahay. Wala. Wow! Malamang sa ibang lugar muna sila tumira. Malamang sa bahay ng lolo't lola nila dahil kasama nila ang mga ito. Oo, tama. Sa tingin ko, astig yung kotse na yan. Marami pang naiwan na litrato. Ay, grabe. Nasa loob ba ito ng bahay? Hindi. Hindi rin, tama? Hindi. Nakakabilib yan. Ang dami pang naiwan dito, pati buhangin na malamang binili pa nila sa tabing dagat. Kinolekta nila ang buhangin at nilagay dito. Sige. Sa palagay ko, dapat na tayong umakyat at tingnan, tama? Tara na. Sige, akyat na tayo. Ang itaas ng bahay ay literal na teritoryo ng mga bata. Wala dito sa itaas na kahit papaano ay may kinalaman man lang sa mga magulang. Parang sinakop na nila ang buong espasyo dito. Iyan. Hawakan mo ang mga binti ko. May mga laruan pa talaga dito sa bahay na gumagana pa. Grabe yon. Ipinapakita nitong kamakailan lang, inabandona ang lugar. Pero teka, bago tayo magpatuloy, napansin mo na ba na suot ko ang bagong merch ng Bros DK? Gusto mo ba ang bagong merch? Bros DK merch. Tingnan mo ito dahil marami kaming ginawang merch at makikita mo sa website. Lahat ng maiisip mo, nandoon na. Mula sa mga t-shirt, hoodie, hanggang sa mga mug. Lahat ng gusto mo, meron kami. Malaking tulong ito para makapunta at tuklasin ang iba't ibang lugar sa US at buong mundo. Bro, sobrang init dito sa taas. Pinagpapawisan ako, parang mamamatay. Oh, alis na tayo. Oo, ipapakita namin sa'yo kasi kakaiba dito. Lahat ng laruan nila nandito pa rin. Kita mo naman, nung iniwan nila ang lugar na to, wala silang dinalang kahit ano. Parang yung mga kastilyo nila, mga bahay-bahayan, pati itong malalaking teddy bear, nandito pa rin lahat. Wow, gustong gusto ko itong bahay-bahayan. Gawa ito sa kahoy. Ang daming laruan. Tignan mo. Masamang tindahan ba ito? Oo. Oh, hindi ko pa nagkaroon ng mga ganito. Puno ang mga ito ng kung ano-ano. Wow. Hindi talaga ito natatapos. Sila ay nasanay sa layaw. Ibig ko sabihin, 3 sila. Oo. Pero oo, kalat ang mga laruan kahit saan. Maliit na dinosaur lang. Hindi, unicorn pala.
Gusto ko ang pulang gingerbread house. Marami silang cute na laruan. Itong mga babae, hindi nila. Mami, kailangan ko ng $5. Lizzie Helly Daddy. Nagsulat siya ng napakaraming bagay sa buong bahay na ito. Ang dami pa ring alaala niya na naiwan dito. Wow! At itong kwartong ito? Nakita ko na, interesante. Pasok ka. Sa tingin ko, kwarto ito ni Piper. Hindi, sigurado ako. Kwarto ito ni Piper. Makikita mo na may sulat siya sa pader dyan. May mga larawan pa nga dito sa loob ng kabinet, sa magandang kabinet na ito sa sulok. Lahat ng laruan niya ay naiwan dito sa kwarto. Daan-daan, kahit libu-libong mga laruan, makikita mo kung gaano siya ka-spoiled. Pati ang ventilador sa kisame. Oh. Parang lahat na nandito ay para talaga sa isang prinsesa. Gusto ko yon. Pati itong mga bag na to, tingnan mo, nilagay nila ang bubuyog ni Piper dyan. Wow. Ang cute naman. Oo, maliit na duyan para sa mga hayop. Kita mo? Mga laruan na hindi man lang inalis sa balot. Nakuha niya ang mga laruan pero hindi niya nabuksan. Wow. Gusto ko naman yung mga pader. May dekorasyon at kulay rosas. Kasama lahat ng ito, oo, magagandang likhang sining. Sa tingin mo gawa kamay ito? Sa tingin ko, hindi. Mukhang karaniwan lang ito. Larawan ni Piper. Sa labas. Mga lolo at lola sa tuhod. Diyos ko! At ito ang tatlong babae. Oo, siguro si Lizzie o Hailey at pagkatapos yung isa pa at si Piper sa ibaba at ang lola nilang magkakasama. Punong-puno ng gamit ang kwarto, pati computer ay nakaimbak sa isang... ano nakikita mo? Itim ang pader sa ibabaw ng saksakan. Ibig sabihin yan, malapit na itong. Walang kuryente kaya walang problema pero... Suriin mo ang mga switch. Mukhang wala nang natira rito. Nandyan pa rin lahat ng mga bag niya na nakasabit sa taas. Lahat? Wow! Nandyan pa rin ang mga lalagyan niyang puno ng plushie na naiwan. Pati mga DVD, nandyan pa. Siyempre, nasa relihiyosong Alabama tayo. Nagdo-drawing si Piper sa kanyang Biblia gaya na nakikita mo. Puno pa rin ng damit ang kabinet niya. Naiwan pa rin dito lahat ng mga costume niya. May para sa Pasko. Mas marami pang gamit para sa Pasko. Prinsesa. Ang silid ng prinsesa. Mga larawan niya kasama ang mga kapatid na babae, ama at lolo sa tuhod. Tingnan kung siya ay nag-iipon. Oh. Magaling siyang mag-ipon. Who? Si Piper at siya. Nakakabaliw na kahit yung pera na meron siya ay naiwan pa rin dito sa kwarto. Gusto ko rin itong kabinet o walk-in closet. Tingnan mo, nandyan pa rin lahat ng dati niyang damit. Bakit nila sila sobrang nilalayaw? Ikaw ba, nilayaw ka? Nilayaw ka rin ba ng ganyan? Hindi naman ganito. Kailangan ko talagang magmakaawa para lang makakuha ng kahit ano. Nandito ulit tayo sa hallway. Nakatayo pa rin dito ang halaman. Peke ito, pero maganda pa ring palamuti sa bahay. Wow. At dito naman ang isa pang kwarto sa itaas. At nakakakatuwang makita dahil dito makikita mo na ang kaliwang bahagi ay kay Hailey at ang kanang bahagi ay kay Lizzie. Ang dalawang babae na nakatira sa dalawang kwartong ito, ang mga nakatatandang babae ng pamilya. Wow, ang ganda ng manika na yan. Isa itong porselanang manika, di ba? Oh. Mukhang pang-koleksyon. Malamang ay vintage ito. Gawa ito sa China. Gusto ko pa rin ito. Oo, siguro mahal pa rin kahit gawa sa China. Gustong gusto ko ito. Ang magkapatid na babae. Pati na rin maraming guwantes ng baseball. Mga guwantes ng baseball. Bola ng baseball. Galing kami sa Europa, wala kami nito. Meron na kami. Pero hindi ito nilalaro ng maraming tao. Toto. Louis Vuitton. Gawa sa Pransya. Wow, medyo mahal itong bag na ito. Original ito. Grabe naman yan.
Oh, wala nang natira sa mga drawer na to maliban sa ilang laruan. Yan ang kama ni Hailey na nandito. Pati maliit niyang tent ng prinsesa na iwan pa sa gitna roon. May ilang litrato pang nakakalat sa kama. Naiintriga ako kung anong nasa likod ng mga pintuang ito. Wow! Napakalaki ng attic na yan at ang daming gamit. Mas marami pang gamit dito. Hindi pa lahat ng pag-aari nila ang mga gamit na nakikita mo sa bahay. Ang init-init dito sa loob. Uy, tignan mo itong souvenir dito. Oh! Parang snow globe ba yan? Oo. Nakakita ako ng love letter sa tingin ko. Mahal kita, baby. Sobra. Salamat sa pagiging akin ng 7 buwan. Sa totoo lang, mahal kita. Mas kamangha-mangha, 100% maganda. Mukhang kumpletong love letter na sinulat ni Lizzie para sa kanyang minamahal. Queen? Oh! Sinulat nila ito para sa kanya. Oo, totoong mga alaala ito. Ang kanyang unang mga love letter na siya mismo ang sumulat. Ito ang mga dadalhin mo, di ba? Mahal kita, Lizzie. Thompson, ang galing mo. Yan ay isang wasum, pati ang keyboard. Nakatayo pa rin dito. Buong kama. Punong-puno ng mga damit. Lahat ng damit na ito, siya ang mas matanda base rito. Oh, wow. Mas matanda talaga siya. May mga damit pa siyang pang Alabama. May maganda ring fireplace sa kwartong ito. Gaya na nakikita mo, ang bahay dito sa bandang ito ay sa kasamaang palad ay gumuguho na. At may iba pang bahagi ng bahay na nasisira na rin kahit ilang taon pa lang itong inabandona. Grabe, di ba? Ang bilis talaga nitong masira. Mga chip na may pirata. Gustong gusto ko itong mga kahoy na chip na may pirata. Konstruksyon sa US. 1777. Hindi yan labas ng bahay. Nice namin, Chival Hallets. Mas mukhang talagang dito ito galing. Hindi laruan ang mga barkong ito. Nasa talon sila. Ang gaganda nila. Mukha talaga silang handmade. May fireplace sa ibaba. Ano meron doon? Puno lang ito ng mga bola ng baseball. Pati yung mga may pirma. Oh ha? Grabe. Espesyal talaga yan. May malaking baseball fan dito sa bahay. May Nintendo Wii rin. May 2 Wii sa ibaba. At lahat ng Wii accessories ay nandito pa. Haha sa Wii Sports. Hindi ko alam na may baseball accessories pala para sa Wii. Siguradong ginawa nila yon. Aste. Telebisyon, lahat ng libro. Lahat ng DVD sa ibaba. Lahat ng pelikula ng mga bata, mga tip. Kailangan kong tumingin sa pader. Nasa harap, yon ang fireplace. Aling larawan? Yung nasa kaliwang sulok. Ito ba? Oo! Hindi, wala itong mga haligi. Oh. Oo! Kahanga-hanga. Mga kahong puno ng mga laruan kahit saan. Galing din ito sa TV series, tama? Wala akong alam. Matanda na ako para dito. Halos 30 na ako, hindi ko alam, nagbibiro lang ako. Alabama. Nasa pader yon, siyempre. Mga taong ipinagmamalaki ang pagiging taga-Alabama na nandito. Oo, may maganda na naman tayong litrato ng isa sa mga babae. Siya ay muling nabuhay. Siyempre, mga relihiyosong larawan. Ang daming baseball bat. Nakapaglaro ka na ba ng baseball? Hindi talaga, kasi hindi uso yan sa Europa. Nakapaglaro ako ng iba't ibang laro sa PE kasama ang baseball na mga 2 beses ko lang nalaro sa buhay ko, pati softball. Tingnan mo ang gandang makinang panahin natin dito sa ibaba. Ken Kenmore. Hindi ko pa narinig ang brand na ito. Siguro gawa sa US based sa nakikita mo. Hindi naman mukhang sobrang luma pero ibig kong sabihin maganda siya. Talagang parang bibigay na ako. Tara sa labas dahil kailangan nating ipakita ang ilang bagay sa labas ng bahay. Pakiusap, hindi ko na kaya dito. Nag-explore kami sa Timog kasama ang kaibigan naming si Enrique dito. Kamusta? Soundhouse Explorations. Sige, panoorin niyo ako. Silipin nyo ang channel niya. Nasa description ng link. Pasok tayo pare. Oh! Siguraduhin mong ayos lang. Oo, dapat tayong mag-ingat sa Timog. Medyo kakaiba ang mga tao. Isang pakikipagsapalaran ito. Ang pakikipagsapalaran dito. Oo, nandito tayo sa likod ng bahay. Tulad ng nakikita mo, talagang gusto ko ang labas. Sa tingin ko, napakaganda ng bahay na ito. Tara, tingnan natin ang likod bahay ng lugar na ito na ngayon ay lubos ng tinubuan ng mga damo.
Nandito pa rin ang kotse nila, Mitsubishi. Maganda-ganda rin naman ang kotse na ito. Buksan mo ang hood. Ay, mukhang luma na yan. Oh, ibig ko sabihin, tinubuan na ng damo. Siguro ayusin natin ulit. Itong kotse, balang araw. Wow! Gusto ko ang gilid ng bahay mula rito. Gusto ko ang tsiminea sa tabi. Mukhang maganda. Anong ganda ng lugar? Oo, May mga punong tumutubo kahit saan. narinig ko rin ang tren sa likod na dumaan. Gusto ko rin banggitin na sa puno sa likod mo, may bahay puno at mas marami pang mga laruan dito. Oh, grabe. Oh, para mga gamit din ito sa pag-ehersisyo at kung ano-ano pa na nakakalat dito. Ang dami pang mga gamit dito sa loob. Wow! Ang galing nun, pero mas gusto ko talaga ang itsura ng bahay mula sa labas. Maganda talaga siya. Ang ganda ng lugar na na-explore natin. Masaya ako na nakita natin ito, pero malungkot din ako sa mga nangyari dito. Sana ayos lang ang mga babae at sana nakahanap sila ng magandang tahanan kasama ang kanilang ina na matitirhan. Oh, ganun din ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Mahirap itong gawin pero pakilike naman, mag-subscribe sa channel at isulat ang inyong mga saloobin sa ibaba. Tingnan nyo rin ang link ng aming website sa description para makapagbahagi pa kami ng mas marami pang ganitong mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kita-kits ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang kamanghamanghang episode. Salamat Enrique sa pagsama sa amin. Paalam sa lahat, mahal ko kayo.